sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sambayan ng Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. At ang sino mang hindi humanap sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, ay papatayin, maging maliit o malaki, maging lalaki o babae. Sapagkat dahil sa hindi ninyo dinala ng una, ang Panginoon nating Diyos ay nagalit sa atin sapagkat hindi natin hinanap siya ayon sa utos. Ikaw ay parito, bayan ko, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang iyong pintuan. Sa palibot mo magkubli kang sandali, hanggang sa ang galit ay makalampas, sapagkat narito ang Panginoon ay lumabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang mga nananahan sa lupa dahil sa kanilang kasamaang ililitaw naman ng lupa ang kanilang mga dugo at hindi natatakpan pa ang kanilang nangapatay. Ito lamang po ay tanging payo, gabay na itinuro ng Biblia sa kapanahonan ito. Kaya't kapatid, kabayan, naway samahan ninyo ako sa ilang minutong punong-puno ng kaalamang pangkaligtasan. Ngayon pa lang, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit sa katulad ng oras na ibibigay mo. Ano ang katotohanan sa second coming of Christ? Bago pa siya lumabas, bago dumaang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang karawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala at malilingid kayo sa karawan ng galit ng Panginoon. Sa mga malalaking pagbabago na sa ating mundo, mga kahindik-hindik na tila hindi na normal na pangyari. Minsan naisip mo ba ito? Na ang mga palatandaan ay maaring mangyari na para sa kanyang pagparito. Totoo ba naganap na ang ikalawang pagbabalik ni Kristo? O maaring hindi pa nagaganap? Samahan po ninyo akong tuklasin sa tulong at gabay ng ating banal na Espiritu Santo ang ikalawang pagbabalik ni Kristo. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng Olivo, nagsilapit sa kanyang bukod ang mga alagad na nagsisipag sa albi. Sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at katapusan ng sanlibutan. Sign number 1. Matthew chapter 24 verse 4. Sumagot si Jesus at sinasabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag maililigaw ni numan, sapagkat maraming magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Tandaan po, siya mismo ang nagpaalala na marami ang magdadala ng kanyang pangalang Jesus Christ. At dito na nga natupad ang lahat ng kanyang sinabi. Pagkatapos ng siya ay magbangon galing sa mga patay sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Sapagkat simula noon ay wala nang nakakilala sa kanya maging ang lahat ng mga apostol niya at mga lingkod.
Narito ang mga tagpo pagkatapos ng 3 araw nang siya bumangon galing sa mga patay. Unang tagpo, Lucas chapter 24 verse 15. At nangyari nang samantalang sila'y nag-uusap at nagtatanungan na si Jesus din ay lumapit, nakisabay sa kanila. Datapwat sa mga mata nila ay may nakatakip upang siya huwag nilang makilala. At sinabi niya sa kanila, ano ang mga salitaan ninyong ito sa inyong paglalakad? At sila'y nagsitigil at nangalulumbay ang mga mukha. Isa sa kanila na nagngangalang Cleophas sa pagsagot ay sinabi sa kanya, ikaw bagay nakikipanayam lamang sa Jerusalem at hindi nakakaalam ng mga bagay na doon nangyari ng mga araw na to? Pangalawang tagpo, Marcos chapter 16 verse 11. At sila ng kanilang mabalitaan na siya ay nabuhay at nakita ni Magdalena ay hindi sila nagsipaniwala. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakita siya sa ibang anyo sa dalawa sa kanila nang sila'y naglalakad na patungo sa bukid. Pangatlong tagpo, St. John chapter 20 verse 11. Ngunit si Maria ay nakatayo sa labas ng libingan na umiiyak. Sa gayon, samantalang siya ay umiiyak, siya yumuko at tumingin sa loob ng libingan at nakita niya ang 2 anghel na nararamtan na nakakaupo. Ang isa'y sa ulunan, ang isa'y sa paanan ng kinalalagyan ng bangkay ni Jesus. At sinabi nila sa kanya, babae, bakit ka umiiyak? Sinabi niya sa kanila, sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko maalaman kung saan nila iniligay siya. Pagkasabi niyang gayon, siya ay lumingon at nakitang nakatayo si Jesus at hindi nalalaman na yaon ay si Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang iyong hinahanap? Siya sa pag-aakalang yaoy maghalaman ay nagsabi sa kanya, Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at akin siyang kukunin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Maria. Lumingon siya at nagsabi sa kanya sa wikang Hebreo, Rabboni, na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin or touch me not, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid. Sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos, at inyong Diyos. Ano ang malaking dahilan bakit hindi nakilala si Kristo paglipas ng 3 araw ng lahat ng mga alagad? At maging si Tomas, nang dumating si Kristo na bumangon galing sa mga patay, ito ang kanyang reaksyon sa 4 na pagkakataon. John chapter 20 verse 25, sinasabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay at butas ng mga pako, maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. John chapter 20 verse 26, pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus na nangapipi ng mga pinto at tumayo sa gitna. Sinabi, kapayapaan ay sumainyo. Nang magagay, sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri. Tingnan mo ang aking mga kamay. Idaiti mo rito ang iyong mga kamay. Isuot mo siya sa aking tagiliran. Huwag kang di mapanampalatayanin, kundi mapanampalatayanin.
Sama rin ang bawat tagpo na nagpapatunay na hindi siya nakilala ng mga alagad, kaya't huwag po nating ipagpilitan na walang nabago sa kanyang kaanyuan. Tandaan po na pagdating niya ay may iba-ibang mga pagkakataon na hindi siya nakilala. Number 1, napagkamalan siyang isang dayuhan o nakikipanayam lamang sa Jerusalem. Lucas chapter 24 verse 15 up to 18. Pangalawang tagpo, nagpakita siya sa ibang anyo. Marcos chapter 16 verse 12. Mayroon siyang bagong kaanyuan at hindi siya espiritu. Hindi na sila nagsipaniwala dahil sa ibang kaanyuan o ibang muka ang kanilang kaharap. At sa harapan ni Mary Magdalene, siya po ay pinagkamalan ni Mary Magdalene na isang maghahalaman o isa lamang hardinero. See? Pinagkamalan siyang hardinero o isang servant. Kung sa ngayon, ang kategorya ay isang OFW o isa kang alipin. To see is to believe na si Tomas dahil sa pagdududa na rin ng lahat ng mga alagad sapagkat ibang mukha ang kanyang nakikita. Pinagkamalang dayuhan sa Judea na hindi alam ang mga pangyayari doon. St. Luke's chapter 24 verse 15 up to 18. At pinagkamalan rin ni Mary Magdalene na siya pa ang kumuha ng bangkay ni Jesus Christ. Ngunit kanyang kaharap ayon sa akto na kanilang pag-uusap. Lahat ng kadahilanang ito ay hindi nabigyan ng linaw, kaya't patuloy tayong sumasamba sa iba't ibang imahe niya. Dahil malinaw, hindi natin nasundan at nakilala siya, katulad ng mga alagad na nakasaksi ng kanyang pagkabuhay. Ang lahat ng mga kasagutan sa iniisip mong katanungan ngayon, tanging mga habilin at mga palatandaan ang siyang makapagbibigay linaw sa ating lahat. Kaya halika na kaibigan, samahan mo akong kilalanin ang ating Panginoong Hesukristo, Diyos mo, Diyos nila at Diyos natin. John chapter 8 verse 28, ito ang sinasabing huling hilan sa mga habilin ni Jesus Christ. Sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako ang Kristo at wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi ang lahat ng aking narinig sa aking Ama. Malinaw po na pagkatapos niyang hatulan, umaitaas sa cross. Dito na natin makikilala na siya ang Kristo ayon sa kanyang mga habilin. And take note kapatid, huwag tayong lilihis sa kanyang mga tagubilin. Ilan sa mga mahalagang tagubilin o habilin ng ating Panginoong Hesukristo? Nakasulat sa John chapter 16 verse 10, ito ang sinasabi. Tungkol sa katwiran, sapagkat ako'y paroroon sa Ama, hindi na ninyo ako makikita. At ito'y naganap sa harapan ng kanyang mga alagad. Halimbawa na lang nito sa panahon. Sa pagkakataon kay Tomas, kay Cleopas, kay Mary Magdalene, walang nakakilala sa kanilang lahat. Nakaharap niya, kundi dahil sa mga palatandaan ay maaaring hindi rin natin siya makikilala. Dahil ang imahe ng Kristo ay umalis na, ayon sa bilin niya, ay hindi na ninyo ako makikita. John chapter 16 verse 10. At ito nga ay natupad sapagkat hinanap nila ang imahe ng Kristo, ngunit ibang mukha ang kanilang kaharap. Kaya't ito ang kasagutan sa isang katanungan, bakit kailangan nating hanapin ni Tomas ang pinagpakuan upang siya maniwala? Dahil ibang imahe ng Kristo ang kaharap nila. At dahil dyan ay may mga katanungan, katunayan na bagong nilalang si Kristo. Ayon pa kay St. Pablo sa unang Corinthians chapter 5 verse 16, ito sinasabi niya, kaya mula ngayon ay hindi na namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman. Bagamat nakikilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit ngayon hindi na namin nakikilala siyang gayon. Kaya't kung ang sinuman na kay Kristo, siya ay bagong nilalang at ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila ay pawang naging mga bago. Tumpak sa kaganapan ng lahat ng pangyayari na ang totoong dahilan ay bagong nilalang na siya, bagong mukha at
At ito'y naayon din sa palatandaan na sinasabi niyang magbabagong lahi. Pangalawang habilin, Matthew chapter 19 verse 26, ito ang sinasabi. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao. Datapwat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Nang magagay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano baga ang kakamti namin? Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayo'y nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi. Pag-uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. So malinaw po, mayroon siyang pagbabagong lahi na pinuntahan ng ating Panginoong Hesukristo. Tumpak naman ang sinasabi niyang muli, na pag-uupo na siya sa kanyang luklukan, ay kailangan magsisunod din naman kayo sa kanyang pagbabagong lahi. Ito ang tamang hakbang upang makilala natin siya sa kanyang pag-upo at makilala ang kanyang bagong lahi. Kaya't kung ikaw ay na kay Kristo, huwag mong putulin ang daang sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, sino may di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Very clear po na natupad ang daang tinatahak natin dahil sila at tayo kasama sa hindi nakakilala sa kanyang pagkabuhay. Tama? Tanong, maaari bang mangyari ito sa loob ng 3 araw o 3 gabi lamang na nawala sa kanilang paningin? Ito nga ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi mangyayari ito sa mga tao. Datapat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. So, malinaw po. Sa 3 araw at 3 gabi lamang ay hindi siya nakilala after resurrected dahil mayroong pagbabagong lahi na naganap bilang anak ng Diyos. Ay mayroong malaking pagbabago na hindi natin natuklasan. Question, kung nagbagong lahi nga siya, anong lahi at ito ba ay nasusulat? Ito po ang sinasabi sa awit ng mga awit, chapter 1 verse 6. Huwag ninyo akong masdan dahil sa ako'y kayo manggi. Sapagkat sinunog ako ng araw ang mga anak ng aking inay na galit sa akin. Kanilang ginawa akong tagapag-ingat ng mga ubasan. Ngunit ang sarili kong ubasan ay hindi ko naingatan. Ito ay sinulat ni Solomon, ngunit hindi ito patungkol sa kanya, kundi ito'y hula sa bagong lahi ni Kristo. Sapagkat hindi kayo manggi siya ring Solomon. At ito ang katunayan na si Kristo ang pinatutungkulan, sapagkat si Kristo rin ang puno ng ubasan. Ito ay pinatunayan niya sa sulat ni San Juan. John chapter 15 verse 1, ito ang sinasabi niya. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin ay ako'y sa kanya at siya'y nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ito ang sagot sa lahat ng kadahilanan bakit napagkamalang dayuhan, hardinero, kumuha sa bangkay ni Kristo at ayaw paniwalaan ni Tomas kung hindi makita ang pinagpakuan sa tagiliran at sa kanyang mga kamay. Ngayon, nalaman natin ang bagong lahi ni Kristo, kayo manggi. Paano pa nating lubos kikilalanin siya? Balikan muli natin ang ilan pang mga habilin niya. Sa Lucas chapter 4 verse 22, ito ang sinasabi. At siya ay pinatutuhanan ng lahat ng mga nagtataka sa mga salita na biyayang lumalabas sa kanyang bibig. At sinabi nila, hindi baga ito ang anak ni Jose? At sinabi niya sa kanila, walang pagsalang sasabihin ninyo sa akin ang talinhagang ito, Doktor, gamutin mo ang iyong sarili
ang anumang aming narinig na ginawa mo sa Capernaum ay gawin mo naman dito sa iyong lupain. Malaking patunay po na may sarili siyang lugar at hindi siya taga roon sa bersikulong tinutukoy na to. Walang sala na natin siyang tatawaging doktor, manggagamot, physician. Ito ay palatandaan niya na iniwan sa kanyang mga alagad. At sa lahat, tandaan po si Jesus ay tinawag lamang sa mga katagang ito: Panginoon, Guro, Mesiyas, Rabi, anak ng tao, bugtong na anak ng Diyos o anak ng Diyos. Totoong nanggamot si Jesus Christ, ngunit hindi siya tinawag na doktor or physician. Sa panahon niya, kaya't ito'y kasama sa palatandaan niya sa kanyang pagbabagong anyo at pagbabagong lahi. Tandaan po, natatawagin siyang doktor at siya ay may kalahiang kayumanggi. Ang kanyang lahi, upang lubos nating kumpirmahin kung totoong kayumanggi siya, ito ay ang kanyang unang appearance nang siya ay mabuhay sa harapan ni Mary Magdalene nang makilala niya dahil sa pagkakatawag sa kanyang pangalang Maria. Ngunit ito hindi ayon sa mukha na kanyang nakikita. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid, sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos." In English version, "Just say unto her, touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say unto them, I ascend to my Father and to your Father, and to my God and to your God." Isa lamang po ang maalala natin sa salitang ito. Walang iba kundi ang kilala nating bayani na si Dr. Jose Rizal, sapagkat ang salitang "don't touch me" or "touch me not" sa wikang Latin ay "noli me tangere", na siyang author. At kung ating balikan sa panahon ng unang tao na si Adan at Eva, ito rin ang kauna-unahang batas na ibinigay ng Diyos Ama bago pa umiral ang 10 utos. Genesis chapter 3 verse 3, ito ang sinasabi: "Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, di huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mga matay." English version, "But the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, don't touch me, or touch me not." In the middle of the fruit. Kauna-unahang batas ng Diyos sa tao sa Eden, ipinagbawal niyang kainin o hipuin, na kung saan dito pumasok ang kamatayan. Ito ang kapangyarihan ng salitang "don't touch me" or "touch me not", na muling sinabi ni Kristo nang nabuhay na maguli. Ito naman ang librong isinulat ni Dr. Rizal na pinatutunayan niya siya ang author ng unang batas ng Diyos at siya ang kayumanggi na tatawagin namang doktor. At ito ang nagbatas kay Adan at Eva ng "don't touch me" sa Eden. At siya rin ang Diyos na umalis sa paraiso ayon kay Oseas chapter 5 verse 15. Ito ang sinasabi ng Diyos, "Ako'y yayaon at babalik sa aking dako hanggang sa kanilang kilalanin ang pagkakasala, hanapin ang aking mukha." Ngunit bakit sumulat si Dr. Rizal sa kanyang huling paalam, Ultima Diyos? Dito ay sinasabi niya na siya ay namaalam sa Eden at ito ang malaking marker sa isang Diyos na hindi nagpakilala. Ultimo Diyos, paalam na lupang bayang tinubuan, bayang masagana sa init ng araw. Edeng paraiso ako'y papanaw at perlas ng dagat sa may silanganan. See? Bakit si Dr. Rizal ay namaalam sa Eden? At sinasabi ng Biblia, Oseas 5:15, na siya ang Diyos na umalis sa Eden. Ngayon, sino si Dr. Rizal upang pirmahan niya ang unang batas ng Diyos na "don't touch me" or "touch me not", na nagpaalam siya sa ultimo Diyos, na kung saan ay Diyos lamang din ang namaalam sa Eden. Oseas chapter 5 verse 15. Tandaan po na ang Diyos ay salita. At simula't-simula ang Diyos ay hindi nagpakilala. Kung ating susuriin ang Diyos sa simula ay hindi nagpapakilala. Bagkus ay maraming alias na pangalan ang ipinakilala niya gaya ng pagkakasugo niya kay Moises. Dito niya tinanong ang Diyos tungkol sa kanyang pangalan. Exodus chapter 3 verse 14, sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako yaong ako nga at
kanyang sinabi, ganito ang sabihin mo sa mga anak ng Israel, ako ay sinugo ni ako nga. Kaya dito sinasabi ni Kristo na nagbalik na siya. John chapter 5 verse 43. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Sariling pangalan ni Kristo ay siya ninyong tatanggapin. Ngunit ang pangalan ng kanyang Ama na dala niya at taglay niya ay ayaw nang tanggapin. Natatawagin natin siyang doktor, dala ang pangalan ng kanyang ama na Jose, na nagsasabi kay Maria, don't touch me, no limit tangere. Kaya kaibigan, kapatid, sure na ito ang nararamdaman mo ngayon. Pagkatapos mong malaman na siya ang bumalik paglipas ng 3 araw, hindi mo matatanggap. Kapuputan mo kung ipapaliwanag sa iyo ang kinikilala mong bayani ay siyang Kristong Pilipino. Sapagkat ito ay nasusulat din sa Matthew chapter 10 verse 22. Sapagkat kay kapupuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, pagbangon galing sa mga patay ng ating Panginoong Jesucristo. Kristong kayong anggi ay kapupuutan kayo sa kanyang pangalan. Kaya't hindi nakapagtataka na hanapin ni Tomas ang pinagpakuan dahil malayo ang pagkakaiba ng kanyang mukha sa kaharap niya, sapagkat maigsi na ang buhok. Ngunit ito'y katuparan sa unang Corinthians chapter 11 verse 14. Sinasabi niya, hindi baga ang katalagahan din na nagturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Ito ang kasagutan bakit tanging monument lang ni Dr. Zersal ang binabantayan, sapagkat ito'y nasusulat na rin na siya ang Kristong dumating, at ito ang malaking palatandaan na siya ang Kristong nagbalik. Nakasulat sa Dosare chapter 23 verse 17, ito ang sinasabi. Nang magagayo kanyang sinasabi, anong monumento yaong aking nakikita? Isinaysay ng mga lalaki ng bayan sa kanya, yaoy libingan ng lalaki na ng Diyos na nanggaling sa Huda, at itinanyag ang mga bagay na ito na iyong ginawa laban sa dambana sa Bethel. Matthew chapter 27:66. Kaya't sila'y nagsiparoon, iningatan nila ang libingan, tinatakan ng bato, kasama nila ang bantay. Kanino pong monumento ang inyong nakikita na mayroong bantay? Walang iba po sa ating badhalang mga Dr. Zersal na siyang Diyos na nanggaling sa Huda. Big marks po ang monument na may bantay. Siya ang Diyos na nanggaling sa Huda, at ito'y malinaw na inihiyag ni Dr. Zersal sa isang libro sa Rizal Frost sa kanyang paglalakbay, ang pagbabalik ng Panginoon sa Pilipinas. Ito po ang sinasabi sa page 149 ayon sa English version, at it was necessary for them to leave behind their heavenly garments for the pilgrimage they were going to undertake. Jesus contrived to make of this cave a dark of lucid of good cut, without thereby following the canons of fashion. He cut his beard in long hair, and in order to have the true appearance of a Filipino, he stopped a little like man accustomed to obedience. Meaning, napakalinaw po. Inihutok ng bahagya, nagpagupit ng kanyang buhok, upang mag-anyong Pilipino. Yan ang sinasabi sa unang Corinthians chapter 11 verse 14. Ang katalagahan na nagturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya. Ngunit bakit sinulat ni Dr. Zersal na ang pagbabalik ng Kristo ay inihutok, bahagyang lumiit, nagpagupit ng kanyang buhok upang mag-anyong Pilipino? Kaya naman ang bumangon si Kristo ay nagpagupit, at upang maging masunurin ayon sa kanyang itinuro, bahagyang lumiit sapagkat siya ay babalik na sa kanyang lupang pinili. Pinutol ang kanyang balbas, mahabang buhok, at upang magkaroon ng totoong itsurang isang Pilipino, yumuko ng kaunti tulad sa isang taong sanay sa pagsunod. Narito rin ang tagpo
nang siya hanapan ng passport ng kapitan ng barko. Ito po ang ating mababasa. What passports? Said Jehovah. I am a Filipino. To return to the Philippines, I need a passport. Since when has one needed a passport to enter his own house? So malinaw yung sagot niya. Ako ay isang Pilipino na babalik sa aking mahal na bansang Pilipinas. Kailan pa kailangan na hanapan ng pasaporte ang isang Pilipino na babalik sa kanyang tahanan? Maaaring isipin mo ngayon, kapatid, na siya isang Diyos-Diyosan lamang. Ginawang Diyos lamang at hindi maaaring maging Diyos sapagkat siya ay bayani lamang. Siya ay isang likas na tao lamang. Ang lahat ng pag-aalinlangan at mga katanungan sa iyong puso, isip, katulad lamang sa nangyari sa mga apostol nang siya ay mabuhay na maguli. At ito ay hindi katang-isip, kundi ito ay isang huling ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo sa mga iglesia na mababasa natin. Walang iba kundi siya ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Isang Diyos na hindi kilala, na tinutukoy na huling ipinangaral ng ating huling apostol na si Apostol Pablo. Ito po ay mababasa natin sa mga gawa or Acts chapter 17 verse 23 hanggang 28. Kaya hindi na natin maaring pagdudahan ang nababasa sapagkat ito'y puno ng lahat ng ebidensya na nag-uugnay sa lahat ng palatandaan at habilin ni Kristo at ang mga patutuon ng mga apostol sa huling sulat ni Pablo. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa aking pagmamasid na mga bagay na inyong sinasamba, nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito: sa isang Diyos na hindi kilala. Yaon ngang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala. Siya ang sa inyo ibinabalita ko. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan, ang lahat ng mga bagay na naririto. Siya palibhasa ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay. Upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya masusumpungan, bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Meaning po, ang isang Diyos na hindi kilala, na siyang gumawa ng langit at ng lupa, ay maaring masumpungan. See? Sapagkat sa Kanya tayo nangambubuhay, nagsisikilos, at mayroon tayong pagkatao, gaya naman ang sinasabi ng ilan sa inyong sariling manunula, sapagkat tayo namay sa Kanyang lahi. See? Tingnan mo yung iyong sarili, kapatid. Kabayan, tingnan mo kung anong lahi ka na sinasabi ng ating Biblia. Sapagkat sa Kanya tayo nangabubuhay. Ulitin natin. Nagsisikilos. Jepe Rizal Street, siya rin ang daan sa tunay na liwanag. Bakit? Sapagkat makikita natin sa mga posporo si Rizal. Sa bawat araw na pangangailangan natin, siya ang bumubuhay. Yun ang sinasabi dito sa verses na ito. Sa Kanya tayo nangabubuhay at ipinapakita lamang niya na tayo ay nagsisikilos sa Kanya. Sapagkat kung wala kang pera, ay hindi po tayo makakakilos sa mga personal na pangangailangan natin. Makikita rin natin ang pangalang Rizal sa mga sementoyero na nagsisimbolo siya ang nagbibigay proteksyon sa ating mga tahanan. Sa oras ng kagipitan sa salapi, o sa Kanya rin tayo lumalapit sapagkat marami rin mga Rizal Bank sa ating bansa. So malinaw po, sa Kanya tayo nagsisikilos. At naisa rin niya magkaroon tayo ng magandang education. Kaya maraming paaralan na makikita natin sa ating bansa na nakapangalan kay Dr. Jose Rizal. University of Rizal System. Di ba? Sa iba't ibang panig ng ating bansa, makikita natin ang Rizal University. Ngayon mo sabihin kung hindi totoo ang lahat ng binabasa mo at napanood mo. Ito po ay hindi coincident, kundi ang lahat ng iyan ay naisulat na bago pa dumating ang katawan ni Dr. Jose Rizal.
ito ay hindi katang-isip o pagtatagpi-tagpi lamang ng pangyayari. Tandaan po na muli siya ang Kristong kayumanggi, ang Diyos na hindi kilala. Kaya't kung ang inyong nasa isip, tama po, sinasabi ni Jesus Christ na nagbangon, hindi nyo na siya tatanggapin, kundi siya ay kapuputan. Muli isang pag-uwasto, kaibigan, na ang salitang Kristo ay hindi pangalan, kundi ito ay isang titulo na nangangahulugan sa ating wika ng ganito: bayani, manunubos, tagapagligtas. Kaya't bayani po ang tawag sa kanya dito sa ating bansa, sapagkat tayo po ay may wikang Pilipino or Tagalog. Wala pong makagagawa sa panahon natin ang ginawa ni Dr. Zerzal at ni Jesus Christ nang ialay ang kanilang mga buhay. John chapter 11 verse 50, ni inyong niwawari na sa inyo nararapat na ang isang tao ay mamatay dahil sa bayan at hindi ang buong bansa ay mapahamak. Isaiah chapter 50 verse 6, aking ipinain ang aking likod sa mga mananakit, ang aking mga pisngi sa mga bumabaltak ng balbas. Hindi ko kinubli ang aking mukha sa kahihiyan. Kung ang pagligtas ni Jesus Christ ay advance na naisulat, ganun din po ang pagdating ng Kristong kayumangging Dr. Zerzal. Ito ay naisulat rin sa lumang tipan bilang palatandaan o tipan niya sa ating mga Pilipino. Tama po na walang Rizal na nasusulat sa Biblia in words, dahil hindi papayag ang Diyos na magagamit sa pangangalakal ang kanyang pangalan, katulad ng pagkakasaad ng sinusulat sa mga ngaral chapter 9 verse 14 up to 18. Dito din natin matutunghay na noon pa man ay nakasulat na si Dr. Zerzal, at naroon na ang salitang Noli Me Tangere, touch me not. Adan at Abe time, gaya ng ipinaliwanag kanina, na unang batas bago pa dumating ang 10 Commandments. Ang unang batas na ng Diyos ay huwag niya kayong kakain ni hipo sa gitna ng halamanan. Don't touch in the middle of the fruit. See? Basahin natin sa mga ngaral chapter 9 verse 14. Nagkaroon ng maliit na bayan at ilan ang tao sa loob niyaon, at may dumating na dakilang hari laban doon, kumubkub at nagtayo ng malalaking tanggulan laban doon. May nasumpungan nga rong isang dukhang pantas na lalaki, at iniligtas niya ng kanyang karunungan ang bayan, gayon may walang umaalala sa dukhang lalaking yaon. Tandaan po na ang mga ngaral sa Old Testament ay hindi pa dumarating ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ito po ay naisulat na. Naisulat na ni Haring Solomon na may isang maliit na bayan doon at may dakilang hari na laban doon na kumubkub, nagtayo ng malalaking tanggulan. Ano yan? Ito po ang ating mga simbahan at ang munisipyo. Kaya mapapansin mo na laging magkatabi ang simbahan at munisipyo. Nang magkagay sinabi ko, karunungan ay maigi kaysa kalakasan, gayon man ang karunungan ng dukhang taong yaon ay hinamak, at ang kanyang salita ay hindi dininig. At ang mga salita ng pantas na sinalitang marahan ay naririnig ng higit kaysa hiyaw na nagpupuno sa mga mangmang. Karunungan ay maigi kaysa mga sandata sa pakikitigma, ngunit ang makasalanan ay sumisira ng maraming mabuti. See? Karunungan ay maigi kaysa sandata sa pakikitigma. Ito ang sinabi ni Dr. Zerzal, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang talino at ng kanyang panulat ay bibigyan niya ng kalayaan ang ating bansa. Muli pong paglilinaw, kahit hindi mo nababasa in words ang Rizal, dahil hindi siya nakilala ng lahat ng alagad, kahit hindi na ipangaral, kahit isinulat ni Pablo sa isang Diyos na hindi kilala. Meaning, wala na pong rason para hanapin natin ang in words na salitang Rizal sa Biblia, sapagkat malinaw ang sinasabi ni Saint Paul na isang Diyos na hindi kilala, at siya gumawa ng langit at ng lupa. Napakalinaw po na kung mababasa natin. Inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo ibinabalita ko. See? Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan. So, hindi po ito Diyos-Diyosan. Ito po ang napakasakit na isang pangyayari. Na ang tunay na Diyos na gumawa ng sanlibutan, lahat ng mga bagay, ay siya pa ang hindi nakilala ng sanlibutan. Ang Diyos
na hindi kilala. Siya ang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala. Kahit lahat ng katanungan po, yan po ang maliwanag na kasagutan. Bakit hindi nakasulat? Dahil hindi po nakilala ng lahat ng mga apostol. See? Ito na po ang katatayuan natin sa sinasamba natin. Siya sa hindi natin pagkakilala, si Kristo, na may bagong lahi anyo. Higit sa lahat ay may bagong pangalan. At mababasa natin, Isaiah chapter 62 verse 2. Makikita ng mga bansa ang iyong katwiran, lahat ng hari. Tatawagin sa bagong pangalan siya. Pilipos 2:9. Kaya siya na may pinakadakila na Diyos. Siya ay binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng mga pangalan. Apokalipsis 3:12. Ang magtatagumpay, gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. Isusulat ko sa Kanya ang aking sariling bagong pangalan. See? Kita niyo po. May bagong pangalan si Jesus Christ. At ito po ay hindi na ipangaral. No? Revelation chapter 19 verse 16, ito ang sinasabi sa kanyang kahulaan sa bagong pangalan. At siya mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Malinaw po na hindi si Kristo ang tinutukoy dito. Sapagkat matatandaan natin na ang pangalan niya, Hesus Kristo, ang hari ng Hudyo, anak ng tao, anak ng Diyos, Panginoong ng Sabat, Guro o Mesiyas. Ngunit sinasabi dito ng verses na to, na siya ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, higit na sa lahat ng mga pangalan. Kung ate pong i-google, International Webster Dictionary, ito pong sinasabi. Who is the secret name of God? Rex means of king. And all, meaning all. Al, meaning all. Hobe Rex Al. Hobe, Panginoon ng mga Panginoon. Rex, hari. Al means of all. Dito'y natupad muli yung sinabi sa sulat ni Matthew chapter 7 verse 22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. Sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magagayon, ipahahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katnampalasanan. Sila po ang mga datihang mga lingkod niya. Malinaw po na hindi na niya kinikilala o nakilala. Mga summary po tayo ng ating mga reference. Hindi nakilala si Kristo ng mga alagad. Marcos chapter 16 verse 12. Lucas 24 chapter 15 up to 18. Pinagkamalan siyang isang dayuhan. St. John chapter 20 verse 11 up to 17. Pinagkamalan ni Mary Magdalene na isang hardinero o kumuha ng bangkay ng kanyang Panginoon. John chapter 20 verse 28. Pinagdudahan ni Tomas kung kaya't naghanap ng palatandaan si Tomas. Dala niya ang pangalan ng kanyang ama Jose. John chapter 5 verse 43. Hindi na siya tatanggapin sa bagong pangalan bagkus ay kapuputan. Matthew chapter 10 verse 22. Siya ay tatawagin nating doktor. Lucas chapter 4 verse 22 hanggang 23. Na kayo manggi ang kanyang lahi. Number 4. Awit ng mga awit. Chapter 1 verses. Number 5. Nagsalita kay Mary Magdalene, no limitang heri, huwag mo akong hipuin or touch me not. Na binanggit ni Pablo sa isang Diyos na hindi kilala. Mga gawa. Acts chapter 17 verse 23 up to 20. Siya rin ang Diyos na nanggaling sa Hudya. Palatandaan ang kanyang monumento na may bantay. Dosare chapter 23 verse 17 na mayroon pang bantay. Ang monumentong ito'y pagkakakilanlan sapagat ito lang ang mayroong bantay. Matthew chapter 27 verse 66. At nagligtas sa kanyang bayan gamit ang kanyang talino lamang ay hindi nakipagdigma sapagat ang Diyos ay pag-ibig. Tandaan. Ecclesiastes chapter 9 verse 14 up to 18. Napakalinaw po ng mga ebidensya na to. Si Dr. Sersa lamang ang nagligtas. Hindi sa pamamagitan ng tabak iniligtas niya ang ating bayan. Ganon din ang ating Panginoon sa Kristo sapagkat hindi sila lumaban. Maraming salamat po mga kapatid sa oras na ibinahagi mo sa panonood ng video ito.
naway pagpapalain tayo ng lahat ng ating makapangyarihang Diyos, bigyan ng bawat isa sa atin ng karunungan upang ating lubos na makilala pa siya. At sa susunod pang mga mensahe, sa mga nais pang makilala ang Kristong kayumanggi natin, huwag pong kalimutan na mag-subscribe sa aking mumunting channel. Pindutin ang notification bell upang magpatuloy na dumaloy ang bagong pag-asa at magagandang balita sa atin. God bless at pagpalain po tayo ng ating bathalang may kapal. Marami pong salamat. Huwag pong ipagdamot ang inyong mga napanood, bagkus sa ibahagi sa mga kababayan natin, kapamilya, kaibigan, at huwag rin pong kalimutan mag-comment para sa reaction nyo, mga tanong, suggestion nyo, at sa mga nais mapanood ang mga susunod na video. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Panahon na para kilalanin natin ang Diyos na hindi nakilala, na siyang lumalang ng langit at lupa. Ito po ay unang version pa lamang ng mga ebidensya sa Kristong bumangon galing sa mga patay. At marami pa kayong matunghayan, marami pa kayong mga matutunghayang kabanata. Mapalad po tayong mga Pilipino sa ating Diyos na ating kalahi. Roma chapter 10 verse 13, sapagat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas, ngunit paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makakakinig ng walang tagapangaral? Always praise the Bathala, and all His divine guidance begins. Thank you. Don't forget subscribe my channel, like, and share.